Dito ako nagsimula at binuo. Hinubog mula sa mga aral ng magagandang balita at tunay na buhay. Ibinilin ako sa batang nagngangalang G, na ituring akong kaibigan at kayamanan. Sa tagong hardin na ito, nagkaroon ng bagong pag-uunawa, pagkamangha at tuwa na kailangan ibahagi sa iba. Siya si Ate G. At ako ang kanyang mga kwento. Magandang gabi. Pasok kayo. Wow, ang gaganda naman ng suot nyo. Saan kayo galing? Sa simbahan! Wow, kamusta naman kayo? Okay lang po! O, naalala nyo ba yung utos ko sa inyo last week? Opo! O, sino nagdala ng litrato kasama ng mga pamilya nila? Oh, very good. O, akin na. Wow! Oh, sino yung hindi nakapagdala? Ate G, may story pa po ba kayo ulit sa amin? Siyempre meron. Sino ba sa inyong gustong makinig ng kwento? Ako po! O, sige, eto ang aking kwento sa inyo ngayon. Ang class ni Teacher Mean ay magkakaroon ng Girl Scout camping trip at krinupo sila ni Teacher Mean para maghanda ng kanilang mga dapat dalhin. Okay girls, malapit na ang ating Girl Scout camping trip. Alam nyo ba na yun ang magiging basehan kung sino ang pipiliin para sa ating regional jamboree? Ngayon, igugrupo ko kayo. Si Gina, Mika, Alice at Susan. Kayo yung magkakasama. Make sure, dala niyo yung mga kailangan nyo ha. Dali-daling sinulat ni Mika ang mga bagay na dapat dalhin ng kanilang grupo. Kailangan nila ng tubig, pagkain, first aid at kumot. Nadulas ka. Uy, ang cute-cute niya. Grabe. Nadulas ka. Makulit kayo, girls. Hindi naman ako masyadong kumara. Kaya... Girls! Ito nga pala yung mga kailangan nating dalhin. Ay, naku. Basta ang cute niya. Gusto ko siya makita. Dumating na ang araw ng camping at ready na mga batang pumunta sa campsite. Pagdating sa campsite, nagtanong sila Gina, Alice at Susan kay Teacher Mean. Teacher Mean, may tindahan po ba malapit dito? Sorry girls. Medyo malayo kasi yung campsite natin sa syudad. Kaya walang tindahan. Pwede na ba natin i-check yung mga gamit nyo? Wow, very good, Mika. Ano tong dala nyo? Ala, hindi ba ito yung dadalhin? Oh my gosh, mali. Gina, Alice at Susan, I'm very disappointed in you. I'm sorry to say pero hindi ko kayo papayagang pumasok sa campsite unless dadalhin yung mga kailangan ninyo. Sina Gina, Alice at Susan ay napilitang bumalik sa school at tawagan ang kanilang mga parents para ibigay ang kanilang mga kulang na kagamitan. Mama? Hello, ma. Asan na yung gamit ko? Nandun sa may cabinet ko. Ay, namin sabi ni teacher. Naiwan ko kasi. Hello, ma.
Pagkadating nila, sinalubong sila ng campsite keeper na nagdala ng isang mensahe galing kay Teacher Mean. Dahil sa kanilang pagiging irresponsable, sila ay hindi na makakasama sa camp at sa iba pang mga activities ng taon. Ano yung natutunan niyo sa kwento ko ngayon? Dapat lagi tayong... Handa. Bakit? Para may nag-utos, magagawa. Tama. At saka para pag inutusan ka kumuha ng ng mga food or bumili, gagawin mo. At saka Very pag good. inutusan ka, pag ginawin mo pa sa masasaya yung mga tao. Tsaka pag sinabi mong mag-sleep ka na, mag-i-sleep ka Ang na. daming example sa pagiging handa. Gusto niyo pa bang makarinig ng isa pang kwento? Merong isang parable tungkol sa pagiging handa. At yan ang parable of the 10 bridesmaids. Gusto niyo ba marinig yan? Okay. So, eto na yung kwento. Merong 10 babae na magpapakasal. Papunta sila dun sa party nila. Meron silang dalang mga lampara. Pero 5 lang sa kanila yung nagdala ng extra oil. Yung 5, wala. Yun nga lang, yung inaantay nila, ang tagal-tagal dumating, nakatulog na sila. Tapos, nang dumating yung mapapangasawa nila, yun yung inaantay nila, naku, wala nang ilaw yung mga lampara nila. Pero yung 5 may dalang oil, ano yung nangyari? Nagkaroon ng... Nilagyan nila ng oil, Tapos nagkailaw ulit yung lampara, yung 5 wala. hindi na nagkailaw. Tapos humihingi sila dun sa mga nagdala ng extra, kaya lang wala na, kasi sakto lang para sa kanila. So yung 5 hindi handa, kinailangan pa nilang umuwi. Tapos, pagbalik nila dun sa party, wala na. Sarado na yung pinto. Masaya sa loob, naiwan sila sa labas kasi hindi sila naging... Handa. O, kayo naman magkwento. Kailan ba yung mga panahon na naging handa kayo? Kapag may quiz, magre-review para hindi bagsak. Okay, tapos? Nagkinig ako para kasi ako nagkinig ako tapos may prize ako. Okay. Gagawa ng takdang aralin para merong takdang aralin bukas. Very good. Ikaw naman, Ava? May assignment gagawin ko at pang sabi ni Mami gawin yung spelling quiz gagawin ko Para? para magka-high grade. Very good. Ikaw naman, Mason? Pagka may earthquake drill, manonood ng balita para makahanda para pag laging ligtas. Very good. Ikaw naman, Heaven? Yung sabi ni Mami na matulog na ako, natulog na po ako para hindi na po ako malate sa school. Very good. Kung nakalimutin nyo gawin, ano yung nangyayari? Kung yari yung assignment, hindi din nagawa. Kayo handa! Tsaka hindi kayo handa. Pero dapat hindi lang sa school yung pagiging handa, di ba? Pati sa bahay. Kahit saan. Oo. So, maliban sa school, saan pa kayo nagiging Sa handa? mall. Saan pa? Sa shooting. Sa park. At saka sa eskwela. Meron ba kayong mga sports? Meron bang sumasayaw Ako dito? po may ballet. Nagbabali ka? O pag may recital, ano dapat gawin? Magkakabisado sa bahay. Pero marami pang examples ng pagiging handa, tulad ng pagkakain ng maayos. Kumakain ba kayo ng maayos? Opo! Kumakain ba kayo ng gulay? Akan dapat. vegetables. Oh, very good. Kasi dapat handa rin tayo para healthy tayo, di ba? O saan pa? Sa school, sa pagiging healthy, Sa house. sa house, sa park. Paano ka magiging handa sa park? Paano? Hindi magtatakas ang mga magulang. Hindi, Tama. tsaka pag nagtakbo ka sa park, huwag kang lalayo. Kailangan doon ka na sa makikita. Kami ni Kuya, nung kami sa park, doon lang kami nagtakbo. Ang laki na nagawa naming bilog kakatakbong gano'n. Wow. Takbo kami pag ano. Paano sa pagtutulong naman sa mga nangangailangan? Di ba dapat handa rin tayo? Oo, tsaka pag inutusan ka ni Mami, ibigay yung
yung pagkain na ibibigay. Okay, very good. Handang-handa tayo. Wag hindi tatamarin kapag hinatid lang yung baon, magagalit. Kasi dadali naman ni Mami. Oo nga. Oh, very good. Parang ang dami nating natutunan ngayon. Tama ba? Opo! O sige. Ginabi na tayo dito. Pero buti marami kayong natutunan. Baka hinahanap na kayo ng mga mommy at daddy nyo. Hindi pa ba? Dapat para mga Boy Scout at Girl Scout, laging handa sa lahat ng bagay. O sige mga bata, siguro hinahanap na kayo ng mga mommy at daddy nyo. Uwi na tayo. Good night, Daddy! Bye-bye! Bye-bye! Naghahanda pa rin ako ng kakainin. Tara na!